Simulan na natin. Okay, simulan na natin. Una, as usual, si olive oil. Si olive oil, andyan na siya. Ang kasunod niya, syempre, ay sibuyas. Dito sa ating niluluto ay igado. So, maraming klase yung igado. So, may igadong Kapampangan, may igadong Ilocano. So, ang tawag dito sa igadong niluluto ko, version ko. Pinaghalo eh. Gusto ko sana kalamansi yung iaasin kung pang-asin. Nilalagay ko pang-asin. Kaso yung mga piniga akong kalamansi, noong December pa kasi yun eh. Mukhang nasira. Hindi ko na ilagay sa freezer. Napakarami pa naman. Okay, tama na yung sento. Ito na natin yung bawang. Itong ginagawa ko, madali lang siya kasi hinahanda ko na lahat. Ako din yung hinahanda na yung pangkasal. Kasi para walang nakakalimutan ko. Para makita nyo rin sahog, so hindi ko na kailangan. Actually, kung marunong na kayong magluto, hindi nyo na kailangan sukatin, diba? So, yung sa mga gusto na kailangan magluto, syempre, yung isa, kailangan gusto para pagkakagaling mo, yung kailangan cut. Next dito, ang lalagyan natin, just more than 5, ibabrown mo na. So, ayan po, binuhos ko na ng minsan. Tapos, hahaluin ko lang siya. Mga 3 kilo to. Kasi yung binili ko, almost siya. Kinuha ko rin dito yung ginamit ko nga na. Yung ginamit ko sa minuto. Kaya naman kasi ang laki. Ang party ng baboy na to, ito yung pork shoulder. Ang tinatawag sa Pilipinas na pork casing. Iba-brown lang natin yan, and then ikukok natin halfway muna bago ilagay yung mga ibang rekado. Para tayong nagluluto dito ng adobo. Ang susunod ko ilalagay dyan yung toyo at saka yung suka. Tapos tatakpak ko. Pero ito brown ko muna siya. Sabi nga nila pag tayo ay nagsasangkot siya, bigyan na natin ng konting asin para magkaroon ng lasa yung ating niluluto. So pag na-brown ko na lahat yan, ang susunod ko nilalagay yung bay leaf. After bay leaf, yung toyo at saka suka. At saka yung oyster sauce. Ayan o. Hindi ko nilagyan ng tubig yan. Kasi diba yung ingredients ko walang tubig. Kasi yung mga karne ngayon, lalo na ang manok, karaming water na dala. Kaya ayoko kasi nang masabaw sa mga luto na mga ganito. Pero lang sa sinigang, kita nyo yung sinigang ko, papakita ko sa inyo, hindi rin siya masyadong masabaw. Kasi nga, ang mga karne at masyadong maraming iniinom na tubig ang mga baboy o manok.
yung paminta. Yung atay mamaya ko na ilalagay kasi naano na naman yun eh. Luto na. So, sandali na lang siyang ilalagay. So, ilalagay ko na yung paminta. Pwede rin yung pamintang buo. Ano ko. Kaya, nasa sa inyo yun. Eh, ito nga ay version ko. Kaya, ang gusto nyo lang gayahin. Ayan, medyo malambot na yung baboy. So, ilagay na natin yung atay. At isama na rin natin yung garbanzos. At saka yung green peas. Yung pinakahuli kong ilalagay. Kasi ang parang toppings lang kasi yung bell pepper. Ayoko siyang malambot. So, halimbawa na dry, na sobrahan yung fire, ibig sabihin yung malakas ang apoy nyo, madadry talaga siya. So, lagyan nyo na lang ng konting tubig. Nasa sa inyo yun. Ito, tatakpan ko muna siya. So, as I said, hindi ko na nilagay itong patis na niredy ko kasi pang complete lang ng face ito. Eh, para sa akin, okay na yung lasa. So, ilalagay ko na sa ibabaw yung cheese. Tapos, tatakpan ko. Again, slow. Medium fire lang. Para kasing creamy yung sauce. So, hindi ko lalahat yung pinakita ko sa iyo. Ganyan muna. Then, tatakpan ko siya. Tsaka natin haluin pag nag-melt na. So, ayan na. Nag-melt na yung cheese. Haluin natin. Para mag-distribute yung hirap maghalo ng isang kamay sa camera. Kaya nyo ba yun? Isang kamay naghahalo. Para lang may mailagay akong content sa akin. Kapag kami katuwang na ako, hindi na ako mahihirapan. Gagandahan ko na yung aking mga video. Ngayon, pagpasensyahan nyo muna. Ayan po, nilagay ko na yung toppings ko. Haluin ko lang siya and in 2 minutes, okay na. Ayan po, ang ganda niya. Ayahin nyo na. Masarap yan. See? Matubig siya kahit walang tubig. Kaya sabi ko sa inyo, uminom ng maraming tubig yung baboy na ginamit ko. Ayan na po ang ating igado. Luto na.